Ang inaakala ng lahat na ganap ng durog at tuluyan ng natalo si Neza, ay isang malaking pagkakamali. Maging si Sun Wukong mismo ang nagpatunay na hindi pa rito nagtatapos ang laban. Dahil alam niya ang isang katotohanang lingid sa karamihan, ang tunay na lakas ni Neza ay hindi pa niya inilalabas. At sa loob lamang ng ilang saglit, na balot ng pagkabigla ang lahat, ipinakita ni Neza ang isang battle form na ngayon pa lamang nasisilayan. Isang anyong muling magpapaalab sa naudlot na labanan. Ngayon, iisa ang tanong na gumugulo sa isip ng lahat, kakayanin pa kaya ni Morrigan ang Neza na nasa ganitong estado? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 18. Limit break. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nag-aalab na ang gigil ni Morrigan habang mahigpit niyang hawak si Neza sa isang braso. Kasabay nito, sunod-sunod ang babalang inilalabas ng AI system ni Neza, na umabot na sa pinakamataas na antas ng alarma. Sa kabila ng kritikal na sitwasyon, agad niyang pinagana ang kanyang mystical armor upang makadepensa. Ngunit isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena ng pakawalan ni Morrigan ang kanyang Dreadnought Punch, isang suntok na halos durugin ang mismong entablado. Ayon sa narrator, ang mystical armor of heaven and earth ni Neza ay hango sa muling paglikha ng isang teknik ni Sun Wukong, ang Shifang Wily, ang parehong ataking tumalo kay Prometheus. Ang prinsipyong ginamit dito ay ang pag-iipon ng puwersa ng kalaban at ibinabalik ito sa mismong umatake, subalit nananatili pa rin itong isang teorya. Hindi nagtagal, nagsimulang mabitak ang mystical armor ni Neza. Sa isang simpleng suntok ni Morrigan, tuluyang nasira ang depensa, naputol ang mga braso at binti nito, at hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng atake. Kasabay ng malakas na pagsabog at matinding pagyanig, naramdaman ito ng mga Diyos na kasalukuyang nagpapagaling. Biglaan silang naalarma sa lindol na umabot kahit sa kanilang kinaroroonan. Samantala, sa silid ng paggamutan, nasaksihan ni Baiho, Xuanho, at Qinglong ang nagaganap sa torneo sa pamamagitan ng kanilang monitor. Namangha si Baiho sa ipinapakitang lakas ni Morrigan. Sa arena naman, nakahandusay si Neza sa sahig, duguan at tila wala ng malay. Dinampot siya ni Morrigan sa ulo at itinaas, binigyan ng mapanghamak na tingin ang kalabang wala ng kakayahang lumaban dahil sa putol na mga bias. Sa isang iglap, marahas niya itong ibinagsak, at malinaw sa kanyang kilos ang pagkainis, isang palatandaang hindi naging sapat na warm-up ang laban. Habang papalayo si Morrigan, napaisip si Jarl kung tapos na nga ba ang laban. Ngunit sa itaas ng arena, naroon si Sun Wukong, at batid niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang nagpapatuloy sa paglakad si Morrigan, may kakaiba siyang naramdaman. Sa isang iglap, isang espada ang tumago sa kanyang katawan nang hindi niya namamalayan. Nabigla sina Ares, Jarl, Hermes, at Enma sa bilis ng mga pangyayari. Lalong nagnitngit si Morrigan nang mapagtantong patuloy pa ring lumalaban si Neza. Nang umatake siya sa kanyang likuran, wala siyang tinamaan. Muli niyang naramdaman ang presensya ng kalaban sa kanyang likod. Paglingon niya, tumambad ang isang Neza na muli nang may mga braso at binti, ngunit lubos na nagbago ang anyo. Umalangaw mula sa AI system ang kumpirmasyon na ginamit na ni Neza ang kanyang limit break. Ipinakita nito ang Azure Form, isang nakakikilabot na anyong may 6 na braso. Napaisip sina Enma, Pixie, Sandy at Ares kung anong uri ng battle form ang kanilang nasasaksihan. Maging si Jarl ay napaisip, sapagkat sa isang iglap ay nagkaroon muli si Neza ng mga binti at sandamakmak na braso, malinaw na indikasyong malayo pa sa katapusan ang laban. Sa isang epic na sandali, si Neza naman ang nagbigay ng nakakapangliit na tingin kay Morrigan. Hindi man natinag, mabilis na sumugod si Morrigan. Sa sumunod na panel, sabay silang naglunsad ng mga atake, ngunit mas mabilis si Neza. Isang mabilis na suntok ang agad niyang pinakawalan, tumama sa gitnang dibdib ni Morrigan, sa mismong lugar kung saan siya nasaksak kanina. Sa lakas ng tama, tumilapon pa itaas si Morrigan. Hindi pa roon nagtapos. Sa ubod ng bilis, sinundan ni Neza ang katawan ni Morrigan sa ere at naglunsad ng kasunod na atake. Isang matinding suntok sa mukha ang tumama, kitang-kita ang pagtalsik ng dugo mula sa bibig nito bago ito muling bumagsak pababa at sumalpok sa sahig ng arena. Napanganga ang mga nakasaksi sa ipinapamalas na lakas ni Neza, sapagkat sa sandaling iyon ay hindi na makapalag si Morrigan. Ngunit sa paglapag ni Neza at sa kanyang paglapit sa kalaban, agad niyang napansin ang kakaiba, biglang nadurog ang isa sa kanyang mga braso, sinundan ng isa pa. Hindi naglaon, pati ang isa niyang binti ay unti-unti na ring nagkakadurog-durog.
Kitang-kita ni Sun Wukong ang lakas na ipinapakita ng kanyang dating karibal. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan nang mapansing dumating na rin siya sa arena. Napansin ni Piggsy ang kakaibang anyo ni Neza, isang formang hindi pa nila nasasaksihan noon. Maging si Sun Wukong ay aminadong hindi pamilyar sa anyong iyon, sapagkat sa pagkakaalala niya, noong una silang maglaban ay tumagal ng napakahabang bakbakan ang kanilang sagupaan. Noon, ang lakas ni Neza ay nakasalalay sa kanyang teknik ng regeneration, dahilan kung bakit paulit-ulit itong bumabangon sa kanilang laban. Sa huling yugto ng kanilang matagal na bakbakan noon, ginamit ni Neza ang kanyang pinakahuling teknik, laban kay Sun Wukong, isang bagay na hindi kailanman naikwento sa kanila, dahilan upang mapaisip sina Sandy at Piggsy. Ang teknik na iyon ay ang sabayang paglabas ng sandamakmak na braso ni Neza, na ginagamit niya upang ilunsad ang isang ganap na all-out attack gamit ang lahat ng sandatang taglay niya. Subalit ang kasalukuyang ipinapakita niyang Azure form ay malinaw na naiiba, isang anyong ngayon lamang nasaksihan, kahit ng mga nakaalam sa kanyang buong lakas. Sa sandaling iyon, muling naayos ang mga nasirang braso ni Neza mula sa naunang labanan. Nanatili siyang nakatayo, tahimik na naghihintay kung babangon pa si Morrigan. Iniskan ng AI system ni Neza ang hukay na pinagbagsakan ng kalaban at nakumpirmang may senyales pa ng buhay. Unti-unti ngang bumabangon si Morrigan mula sa alikabok at mga guho. Nagkatitigan ang dalawa. Ngunit ang titig ni Morrigan ay nagbago, sa halip na panghihina, mas lalong itong nag-aalab, waring mas ginaganahan pa sa kabila ng matinding sugat. Para sa kanya, ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na laban. Gayunpaman, hindi maitikaila ang bigat ng pinsalang kanyang tinamo, sapagkat patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Napansin din ni King Enma na ang mga atake ni Neza ay tunay na nagdulot ng seryosong pinsala kay Morrigan. Samantala, tinanong ni Zhu si Hermes tungkol sa kasalukuyang lagay ng laban. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang bagong battle form ni Neza ay tila nagsasakripisyo ng sariling life force kapalit ng tuloy-tuloy na paggana at kakayahang lumaban. Sa gitna ng tensyon, muling nadurog ang isa sa mga binti ni Neza. Hindi makapaniwala si Morrigan sa kanyang nasasaksihan at napaisip sa kalagayan ng kalaban. Dahil sa biglaang pagkasira ng binti, bumagsak si Neza sa sahig ng arena. Sa kabila nito, malinaw ang kanyang intensyon, hinihintay at inaanyayahan pa rin niya si Morrigan na lumapit. Sa isang close-up na sandali, makikita ang matinding gigil sa mukha ni Neza, isang mapanuyang hamon na tila nagtatanong kung may takot bang nararamdaman ang outer god na si Morrigan. Hindi napigilan ni Morrigan ang mapahalakhak sa narinig, ngunit kasabay nito ay kapansin-pansing nagliliwanag ng labis ang katawan ni Neza, sa paraang hindi agad maipaliwanag. Dito pumasok ang masusing paliwanag ng narrator. Matapos tanggapin ni Neza ang malakas at mapanirang suntok ni Morrigan, isang atakeng halos dumurog sa kanyang katawan, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa regeneration hindi lamang upang maghilam, kundi upang sapilitang ikulong at itago ang nag-uumapo na kapangyarihang ipinasa sa kanya ng suntok. Ang mapanirang enerhiyang iyon, na tinago niya sa loob ng kanyang katawan, ay unti-unti niyang inilipat sa kanyang kanang kamao. Sa isang iglap, bumulusok si Neza patungo kay Morrigan, tangan ang lakas ng mapaminsalang enerhiya. At para kay Morrigan, malinaw ang kanyang tugon, handa niyang salubungin si Neza ng isang tunay at mapaminsalang suntok. Ang tanong, sino sa kanila ang mapupuruhan? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan